Ako pa mismo pumunta sa korte kasi akala ko magiging matino na ito. Ngayon mas sobra pang sirang ulo na aso. Ito si Trillanes. Oh, siyang may ano ng WPS talaga yun. Tusin eh. Problema na yun eh. Siya ang nagganon yan. China. Mga mahal kong mga kababayan, 40 na taon, 40 years na pinatalsik natin numero unong magnanakaw na si Marcos Sr. Yung tatay nitong Pangulo ngayon. Mga kababayan, narinig nyo ang pinagsasabi ng mga 18 na mga Marines at inulkar nila na sila ay inutusan na magdala ng mga pera sa bahay ni Marcos Jr. mismo. Milyon na pera na binigay sa mga opisyales, sa mga congressman, senador, tumanggap ng pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan. Si Tarre ba yun? So, kailangan kapagpasit na tayo, magkaisa po tayo para papadala natin sa husgado at makulong ang mga magnanakaw sa pera ng bayan, sa pera ng ating mga mamamayan na naghihirap, nagbabayad ng buwis araw-araw. Mga kababayan, andito kami ngayon, nagsilibrar ng 40th EDSA People Power. So, ilagay natin sa puso at diwa natin na hindi pa rin libre ang ating mga kababayan sa kalahasan, sa mga oppression at mga pang-aaras ng gobyerno sa atin. Maraming pinapahila ng kaso, nagsasalita lang sa kanilang laing na ating kabulastugan ng ating gobyerno. So, ngayon ang panahon, balik natin ang diwa ng EDSA Power Revolution, magkaisa po tayo. Inikayat ko lahat ng ating mga kababayan. Mayroong hinihiling kami sa ating Pangulo base sa ating saligang batas. Nakita niyo ba ang Pangulo ng ating bayan, si Marcos? Halos payat na payat na. Payat na si Marcos. Hindi pa rin niya sinasabi sa ating mga kababayan base sa Section 12, Article 7 na kung malubha ang kalagayan, ang health ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamuno sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong nilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Baka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po. Ibibigay ko po kay Eric para... So, ito si Oliver. Magsalita. Salita ka, Oliver. Tama po ang sabi ni Jongjing Paras. Hindi po natin alam kung ano ang kalagayan ng ating Pangulong dahil hindi ko nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganon din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Sr. nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history will be repeated. Ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari na ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Unti mo sa pagnanakaw. Ayan, kayo po, mulata ang ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabanang bayan. Ano po ba ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon? Pilit po nilang sinasalpa at pinapakita sa taong bayan na tayo
tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa ba po tayo? Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dollar, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. Oh, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi niya. At nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ni Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Kahapon nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang bilyon po yun. So, lumalabas po talaga trilyon ang nawawala sa mamamayang Pilipino. Ngayon, nasa na po si Juan de la Cruz na gustong makapag-aral ng libre ang kanyang anak. Libreng pag-aaral, libreng hospital, libreng panganganak. Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin. Samantalang sila, habang tayo binabaha ang buong Metro Manila, NCR, sila naman po binabaha ng yaman. Bili rito, bili ron. Nasa na po yung mga pera na sinasabi po nilang pinagbentahan ng mga sports car. Ba't hindi po natin ibigay yan, ipagpatayo ng ospital at itulong sa mamamayang Pilipino? Sa mga may cancer patient, kumipila. Alam niyo po ba yun, kung may mga kamag-anak po tayo, di ba? Grabe po sila pumila. Pagkahaba-haba. Tapos ano nangyayari po? Lumapit ka kay congressman, lumapit ka kay mayor. Kaya ayan po, magpapatunay na 40 years in the making na hanggang sa ngayon, patuloy tayong niloloko. Niloko na tayo ng tatay, niloko pa rin tayo ng anak. Yan po ang magpapatunay na 40 years tayong niloloko ng mga Marcos. Marcos, bangag. Marcos, resign. Marcos, panloloko. Yan. Tawag ka muna ba doon dito? Mga kababayan, binigyan po tayo ng 15 minutes ng ating mga kapulisan. Oo, kaya sabay-sabay po nating itaas ang ating kamao. Kaliwa man o kanan, pwede na. Wala namang kulang ito, sabay-sabay yung sundan. Ang panawagan ni Ka Eric na Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Okay, sambol. Taas kamao, everybody. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Parang hindi maramdaman daw. Dapat nandun yung galit. Nandun yung paninindigan. Okay, sabay-sabay tayo bago ang ating huling tagapagsalita mula sa Riders Group at former youth leader sa Quezon City, Mandaluyong. Tama, Mandaluyong. Okay. Sabay-sabay ha. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Bago po ang ating pag-awit ng bayan ko ay ang isang youth leader dati dito sa area ng Mandaluyong at naging leader ngayon ng mga Riders Group in support of good governance. Ikaw na brother, magpakilala. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga mahal kong kapwa Pilipino, kung ano pa man po, Muslim, Christian. Kami po nandito po sa kinatawan po ng riders, ng Duterte Riders supporters, ng DRT po, Duterte Riders Team, DGRP po, Duterte Riders Group, Philippines. Kami po ay nakikisa po. Akin pong panawagan, bakit gano'n naman po, mainstream media, GMA7, ABS-CBN, TV5. Alam naman po natin yesterday naglabasan po ang mga Marines dyan po sa Club Pilipino San Juan. Pero ang inantay po namin last night, wala man lang po kayong balita tungkol sa kung ano po ang nararapat na malaman ng buong mundo at ng buong sambayan ng Pilipino. So yun lang po. Sana po ay anyway, mabuti, maraming salamat po at narito po ang napakarami natin mga vloggers at sila po ay mulat na sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po yung mga totoong kaganapan at siguro po sana po magising na po tayo lahat. Yung mga wala pong kulay to, dilawan, whatsoever. Tignan po natin kung sino po yung karapat-dapat. Pag
Kasi iba na po ang kalagayan ng ating PBBM. So, dapat po alam naman po natin, sundin po natin ang batas kung ano po ang dapat nalalaman po natin ang kanyang tunay na kalusugan. Kasi kung mapapansin nyo po, sisingit ko lang din po sayang wala po rin si Consel Ronnie Rodobike. Kaya po nagmamadali ang ating Senate President Tito Soto na ma-impeach ang ating puting VP Sara. Dahil nga naman pag nawala ang Presidente, papayag ba kayo siyang uupong Pangulo? Hindi po ba? Yun lang po yung logic nun eh. So, muli po, nakikisa po ang buong Riders team. Duterte po. Maraming salamat po. Maraming salamat, brother. Everybody, please come forward. At sabayan niyo po si Kay Eric sa ating panghuling awitin sa araw na ito. Pero ina-announce na natin, abangan niyo ang March 10 at March 11. March 11, 1 year ng pagdukot at pagkidnap kay Tatay Digong. Dadagundong ang buong protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na sa Pilipinas. March 11 naka-ready na tayo. May maleta ba kayo? May diniliver daw sa Malacanang, may diniliver sa Paway. Ngayon, ito lang po ang aming masasabi sa ating lahat. Ang kasaysayan ang naglilikha taong bayan. Palakpakan natin yun. Walang diktador, walang magnanakaw na gobyerno ang pwedeng tumagal at mangibabaw sa kapangyarihan ng mamamayan. Tiyak na magaganap yun. Walang makakapigil, tangki man o helikopter, barkong pangdigma, machine gun o baril, kung taong bayan ang kumilos. Mamamayan pa rin po. Mamamayan pa rin po ang magbibigay ng hatol. Mamamayan po maglilikha ng kasaysayan. Mamamayang nagkakaisa ang maglilikha ng pagbabago. Yun nga, narinig na natin, ibabalik na muli ang tunay na tapang at malasakit sa isang matuwid na gobyerno. Sama tayo doon! Taas po ang ating mga kamao ng kakuom. At ito po ay tanda ng pagkikipagkaisa. Ang bandila po dito sa harap, iwagayway natin. At awitin po natin ang bayan ko, ilang linya lang. And then magdi-disperse tayo at magpapasalamat tayo sa pagkikipagkaisa na ito. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisingil, bukas ay babangon din, ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody join us. Paibon mang may layang lumipat, kulungin mo ang umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugat ng luha at dalita, aming atika, makita kang sakdal laya, aming atika, makita kang sakdal laya. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magkikita tayo March 10 and March 11 and onwards. Maraming salamat, Chief. Maraming salamat sa mga kapulisan, MMDA at lahat ng mga nandito, lalo na ang mga nag-participate. Our program for today ends now. Umayo tayo at magpakatatag. Mag-ingat ang lahat. God bless the Philippines and God bless everyone. Maraming salamat. Yes! Ano sa lagi Manu Chabit, kakain tayo na. At ito, hindi Manu Chabit. Hindi naman ka na Marcos lagi. Marcos lagi. Kanina, hanggang pinapalis na yung lagi. Maraming salamat! Maraming salamat. Mabuhay kayo! DRS, DRT, sa mga riders, maraming salamat po. Hey Kong, good morning. Good morning. Sir, ano pong reaction nyo tungkol po doon sa sinabi ni Trillanes? Kasi po, sa paglantad ng 18 na ex-marine kahapon, ay kasama po kayo doon sa binabanggit niya na kakasuhan po niya. Ano na sa lahat, wala akong problemang harapin yung binabanggit niyang kaso. Pero mas importante dito,
harapin niya yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo yung nagsabi na sila ang nagdala ng pera. At katunayan, bago pa man lumabas, sila mismo gusto nilang makaharap at magsalita tungkol dito sa isyong to. Napakaganda nito dahil malalaman natin ang katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga nangyari dun sa ICC, ano talaga yung naging partisipasyon ng mga sundalo, at maging ni Senator Trillanes dahil yung nabanggit nga doon sa affidavit, sila mismo yung ng pera. Sila mismo yung nagpapalit ng pera. Sir, sa paglantad po ba ng 18 ex-soldiers, sa tingin niyo po ba maituturo na po talaga itong mastermind at maididiin po talaga kung sino ang siyang may tunay na may kasalanan? Alam mo kung tututuhanin ng investigasyon, hindi na kailangan lumabas nitong 18 to. Bakit? Nung umpisa pa lamang, nagsalita na si Sergeant Gutesa, di ba, nag-deliver siya ng pera. Matapos noon lumabas si Saldico. Sunod-sunod na video ang sinabi ni Saldico na ito yung mga pangyayari. Matapos noon, lumabas naman si Yusek Bernardo. Nagsalita si Senator Ping sa Senado. Sabi niya, yung 25 billion na sinasabi ni Saldico hindi daw totoo dahil yung 8 billion, ito daw ay ibinigay ni Yusek Bernardo kay Adrian Bersamin at kay Yusek Raigib Olaybar. Kaya kung titingnan mo, noon pa, madudugtong-dugtong mo na eh. Alam mo na yung kwento, pero ang problema natin, huminto ang investigasyon. Ito yung tinatamaan si Senator Martin Romualdez, yung tinatamaan ng Pangulong Bongbong Marcos, huminto yung investigasyon. Ngayon, lumabas na naman yung 18 sundalo nung sinasabi nila, nag-deliver kami sa Aguado, nag-deliver kami sa iba't ibang bahay sa may Forge Park, sa 41 Forge Park, nag-deliver kami sa Ilocos. Kaya napakalinaw na eh. Hindi ito kwentong kutsero, kundi personal na mga tao na na-involve. Magmula kay Gutesa, siya dang nag-deliver ng pera. Kay Saldico, siya kausap, siya gumawa ng budget, siya nag-deliver ng pera. Hanggang kay Yusek Bernardo, kinuha niya yung pera, sinabihan daw siya, nilagay sa armored van, 8 billion kay Raigib Olaybar at saka kay Yusek Adrian Bersamin. So, dire-diretso. Sinadya pa talaga lumapit. Nag-aaral kayo na walang pinag-aralan. Wala pa kayong alam sa mundo. Yan ba natutunan nyo sa pag-aaral nyo sa UP? Mga bobo. Sabi naman nila, galit ako rapot eh. Siguro lahat naman tayo nagkakasundo. Okay. Galit tayo lahat Sige, sa Gong. pangungurapot sa bansa. DRS. Kung saan kaya patungo itong lahat ng ito? Yung paglabas ng 18 na mga Marines na ito. Saan kaya patutungo ito? Inaasahan natin na magkakaroon ng investigasyon. May mga kausap na ako sa Kongreso. Nakita ko na rin yung i-final ni Senator Amy Marcos na magkaroon ng investigasyon dito. So, dire-diretso pa itong tingin ko lalabas. Kailangan talaga imbestigahan. Yan naman ang gusto ng taong bayan eh. Magkaroon ng transparency. Magkaroon ng investigasyon. Malaman kung ano totoo. Maging yung impeachment, di ba? Sabi natin, nag-file tayo para malaman natin ang katotohanan at mismo ang Pangulong Marcos sumagot. Ano ba talaga ang partisipasyon niya dito? Kasi nakikita natin sa ebidensya, nakikita natin sa proseso, nakikita natin yung pondo. Malinaw na may pirma siya dito, siya nag-release ng mga pondo ito. May dadaan. Last na. Speaking Sergeant Gutesa, Kong, ang dami po kasing nangihingi ng update sa kanya. Do you have any update po? Wala akong update sa ngayon. Ang pinakahuling update ko na nakuha sa kanya, sabi naman daw, medyo lumuwag. Kasi kung naalala ninyo nung una, nakapag-usap kami, alam namin yung nangyayari, patapos nun, nawala. Matapos magsalita ni Saldico. Pero ngayon, kailan lamang, lumalabas naman, may mga nakapagsalita na mukhang okay na naman at maayos na yung kay Saldico. Nabalita po kahapon, sir, na si Orly Gutesa ay nasa abroad na daw. Ano po masasabi niyo doon, sir? Nasa abroad daw po. Wala naman. Wala akong nakuhang ganung Wala akong nakuhang ganung impormasyon. Sige po, thank you. Thank you, sir. Maging senator in the future. Ay, kung pahabol lang, anong seguridad naman kaya o security na makukuha ng ating mga 18 Marine? Lalong-lalo na at merong lumalabas na MC di umano na nag-ano sa kanila, nagbabanta po. Totoo yun, matapos silang umalis sa Club Filipino kahapon, sinusundan pa nga sila eh. Pero, yeah,
Kumain, dito tayo kumain sa... Yan, okay, dito tayo. Boss pala ng tatay. Saan? From Austria. Yung ano pala, Melvin? Masasagasan ko. Oo, ito. Nag-aalala kasi yung mga kababayan natin na nanonood kahapon, sir. Sa mga 18 ex-marines. Totoo yun, sinusundan pa rin sila. Pero gumagawa ka naman kami ng pamamaraan para proteksyonan sila. At saka siyempre, mga Marines naman din to eh. Mismong ito eh, matatapang na mga tao. Kaya ako naman tiwala na mapoproteksyon sila. Pero siyempre, patuloy tayong hingi ng tulong sa taong bayan. Dahil pagka dinamitan naman sila ng puwersa, delikado rin. Kaya kailangan bantayan pa rin. Nakatago sila sa ngayon. Salamat, sir. Thank you.